Maaari niyo po bang ikwento sa amin yung pangyayari? 3 months ago po kasi, pinalayas niya po kami sa bahay na not knowing na wala po akong idea na papalayasin na pala kami ng anak ko. So, pinalayas niya kami in front of my parents, ganyan. Yung mga gamit po namin ng anak ko nakabalot lang sa kumot. So, upon ng pangyayari na yon, nag-usap po sila, nangako siya sa mother ko na within a month or 2, ibabalik na niya yung 600,000, ganyan. Tapos hanggang sa, hindi niya po yun sinunod. So, parang ang naawa na po ako sa nanay ko na yung mama ko kasi nagme-message sa kanya ng paulit-ulit. Nakikiusap na baka nakakalimutan mo na yung responsibilidad mo, na baka pwede bigay mo na yung pera ng anak ko, ganyan. Tapos parang bago po ako umabot dito, nagpabarangay muna ako kasi di na po siya maayos kausap, binabastos niya na po yung mother ko. Hanggang sa yung nanay ko umiiyak na hindi niya na daw kaya makipag-usap. Ako na daw yung gumawa ng paraan para solusyonan namin yung problema. Ganyan. Okay. Pero hindi po talaga siya nagre-reach out. 3 beses po ako umaten sa barangay, hindi po siya umaten. Ang gusto lang ko lang naman po may proper agreement kami. Ay, 1-year-old pa lang po yung baby niyo. Oo. Ma'am Jessica, mga gaano po or kailan kayo nagkaroon ng relasyon? 2022 po, nag-start yung relationship namin. From 2022, kayo po ay nagkaroon ng isa pong anak. Opo. No? Ngayon ay 1-year-old. Opo. Tapos sabi ninyo may hiniram na 600,000. Opo. Bali po kasi nag-abroad po ako, diba? So, nung time po na nasa abroad ako, wala pa po kaming baby noon. Ang ginagawa niya po is, nanghihiram po siya sa akin, nanghihiram-hiram siya sa akin ng pera na pang business niya, ganyan. Pero dun po sa business na yon, never po na na-involve ang pangalan ko. Kunyari yung sa bar na kinuha namin before, ganyan. Siya lang po ang nakapirma doon. Basta lahat po ng usapan namin when it comes to money, kaming dalawa lang po ang magkausap. Okay, teka lang ha. So, etong amount po na nabanggit po ninyo, yung 600,000 pesos, yan po ba ay hiniram? Hindi yan regalo? Hiram po. Inutang niya business, po. ganon? Inutang niya po yun sa akin na pa utay-utay hanggang sa lumalaki ng lumalaki. Kanyari, kukuha po siya ng pang-buy and sell, kukuha siya 100,000, tapos kukuha siyang sanla, kukuha siya ng ganito, ganyan. So parang nag-pile up na po lahat ng utang niya. Tapos nililista ko lang po, nandyan din po sa mga screenshots na makikita niyo, pati yung mga transactions namin na nagsisend ako sa kanya ng money. Nandyan po lahat. Tapos parang nung huli nitong huli po kasi parang nagkaka-financial crisis na kami. Nalugi na siya, ganyan. Ang hirap niya ng pakisamahan. Habang nandito ako, nagtrabaho po ako. Pumapasok po ako. Pero hindi po sa club. Nasa po ako, parang nightclub, nag-VIP host po ako. Araw-araw, sir. Walang araw na laging masama yung tingin niya sa akin. Knowing na pag sinasabihan ko siya, pumunta ka doon para makita mo kung anong ginagawa ko. Hindi, ganun pa rin yan. Ganyan pa, ganito ka pa rin. Ganun. Hanggang sa, nung pinalayas niya kami, wala po akong balak mag-resign, pero nag-resign ako. Ang dami mong na kasi yung postpartum ko daw. Pag-iinarte lang. Basta puro po ganun. Tapos ang pinapalabas niya sa mga tao, binubugbog ko siya. Ako nananakit. Knowing na yung baril niya sa akin niya nagamit. Meron po tayo dito, attorney. I think sinakal. Mark po ito ng sakal. At may mga kalmot po siya sa binti, braso, kalmot. Ayan po, attorney. Oo, sa Dami may po siyang- leeg, no, na mga ano bang ginawa sa iyo diyan, ma'am? Bakit mayroong mga galos dito sa inyong Sir, leeg? kasi pag nag-aaway po kami, ang gusto ko po, aalis na lang ako or May mga pasapa po kayo, ma'am. alis po ako. Eh, nung time po na yan, kinukuha ko po yung susi ng kotse, nakipagbunuan po siya Okay. sa akin. Tapos napikon siya nung nakuha ko na yung susi. Nakabol niya po ako ng baril. Nampas niya sa akin yung baril, tinutok niya sa ulo ko. Teka lang, baril ba nabanggit mo? Oo po, buntis po ako niyan, sir. Bakit siya may baril? Hindi ko rin po alam, pero hindi po ako nagsasalita. Never po ako nagkwento sa family ko kung ano yung nangyayari sa akin. Hanggang sa sisirain niya yung utak ko. Hindi ka mahal ng pamilya mo. Walang nagmamahal sa'yo. Masama ugali mo. Lahat yun, pero sir, lahat ng tulong binigay ko. Lahat ng kaya ko binigay ko. Sir Ivan, si Attorney JV po ito, ha? Narinig niyo ba yung salaysay ni Ma'am Jessica? Yes po, attorney. Oo.
Una sa lahat, ha, mabigat itong mga nabanggit ni Ma'am Jessica at ito, pinakita niya sa akin mga litrato. Ano ba nangyari, Ivan? Attorney, ganito po kasi nangyari. Simula po yan na nag-away kami. Lagi na po kasi ring kapasakitan. Na-send ko na rin po sa messenger yung mas natamo kong mga black eye, mga bukol, mas malalaki niya. Yan pong nangyari mga gamit sa kanya is defense ko po sa kanya para hindi niya na ako masyadong tinutulak ko siya or nahawakan ko siya. Kasi po, sobra po yung pagkabog sa akin. Nabanggit kanina no ni Jessica. May baril na na-involved dito. Ikaw ba are you a police officer or a uniformed personnel? Ano po, applicant po, Feeling sir? police. Attorney. Applicant. So kung may baril ka, that is not a service issue. Yes, sir. Personal po. Oh, may lisensya ka ba, Ivan? Yes po. Yes Okay. po, attorney. Pero you have to understand, ha, if you are licensed to possess and to carry or own a firearm, that carries Yes, certain sir. responsibilities. Yes, attorney. Kasi po, maputol ko lang po, attorney. Kung may ganun po na nangyari, sana po, kinasuhan niya po ako or dinaan niya po sa legal. Kasi po, pwede po kasing allegation niya lang yan eh. Teka lang po, Yung ganyan, parang bumigat lang po yung attorney, kaso po, kasi ganito po yan. Nung time po na nasaktan niya ako, ang nanay, ano po kasi yan ni Mama's Boy. So lahat po ng nagiging problems namin, kahit na dapat kaming dalawa ang nag-uusap, susumbong yan sa family niya. Susumbong siya sa mga kapatid niya, sa nanay niya, ganun. So ngayon, nung time na nangyari yung ganun, na natutukan niya ako ng bare, napukpok niya ako ng bare sa ulo, dumating ang nanay niyan. Kesyo, palampasin mo na, patawarin mo na, alam ko na mahal mo si Ivan. Tsaka Jessica, dapat ikaw ang mahaba ang pasensya kasi ikaw ang nakakaintindi. Alam mo naman yung anak ko. So after po na nangyari yon, sir, hindi niya rin naman ako pinakawalan eh. Umuwi ako sa amin, wala pang ilang araw nandyan sumusunod, umiiyak, nakainom ng alak, pagbuksan siya ng gate. Ayusin kung anong problema. So since that time, I was already pregnant na po. Wala po akong choice. At saka nung time po na nagkaroon kami ng anak, lagi kong sinasabi na ang gusto ko lang is yung maayos kami. Sir, ang gagawin sa akin yan lagi, binibitin ako niyan. Hanggang sa mga anak na lang ako, sir, puro trauma binigay sa akin ng hayop na to. Sir, mga anak ako, nag-away kami ng gabi. Magpo-post ka ng picture ng kasama mo dati mong pamilya. Mga anak ako nun, sir. Nagli-labor ako. Tama ba yung ganun? Tapos, recently lang, nito lang, sir. Nag-post na naman yan, kasama naman yung pamilya niya sa una. Anong gusto niyong maramdaman ko? What do you mean na pamilya niya sa una? Sir, pangatlong asawa na ako niyan eh. Pangatlong partner na niya ako. Given the fact na yung pang-una pumalya, pangalawa pumalya, pangatlo pumalya, kaninong may mali, kaninong may diferensya. Tapos sasabihin mo sa mga tao, ako sira ulo. Ako nang bubugbog sa'yo. Pinoprovoke mo ako. Pinoprovoke niya ako, sir, na lagi niya ako sasabihan ng kung ano-ano kayo. So, ang ganito. Sorry to say. Alam ko balang araw makikita ng mga anak ko, pero wala eh. Nandito na ako lahat ng sama ng loob ko. Hindi ko na po kaya eh. Sir Ivan, kasi kanina pa paulit-ulit na sinasabi ni Ma'am Jessica na Yes po. ang sabi niya sa akin is pangatlo mo daw siyang asawa. Are you married, Yes, sir. Ivan? Sa Japan po ako, nakasal po ako doon sa pangalawa ko. Kasi Yung asawa mo ba is a Filipina or a Japanese citizen? Pilipina po. Pilipina po. Well, you must be aware, no, Ivan, na whether you are married in the Philippines or outside, under Yes, what po. we call the nationality principle, in the eyes of the Philippine law, you are married. Okay? Kahit saan ka pa kinasal yan, saan pa na-solemnize yan. Yes, attorney. So, Yes, attorney. so far as we are concerned, ikaw ay kasal, Ivan. Alright? attorney. I hope that's clear, ha? Yes, attorney. Sige. Pero Yes, attorney. eto, no, para lang himay-himayin na lang natin, Ivan, kasi I understand, no, base dun sa mga naging karanasan ninyo, ang dami ng issue. Okay? And I don't want Opo. na maging magulo itong pag-uusap natin dito. Unahin ko, ha? Ivan, Opo. may allegation sa'yo of all the kinds of abuses under VAUSI. Let's start with the Yes, physical attorney. abuse. Okay? Yes, attorney. Oo. Dito, no, may mga larawan, may mga pictures na binigay si Ma'am Jessica. Ang sabi mo na these were caused kasi nga
in your defense, no? Self-defense. Pag may ikaw ba yung physical ni Ma'am Jessica? Yes po, attorney, meron po ako yung mga po sa issue na mga black eye ko, mga bukol, na mga saka mga scar po sa mukha ko. Kaya ako po natutulak siya or nahawakan kasi po para mapigilan ko po yung ginagawa. Ito bang allegation of physical abuse? Si Ma'am Jessica lang yung may allegation sa to? How about yung mga previous relationships nyo? Ay, wala naman po. Good naman po kami. Yung previous ko po, 7 years po kami nung nasa Japan. Meron pang ibang allegations, no? Yung tinatawag natin na emotional or psychological abuse. Yes, attorney. Kasi kung sinasabihan mo ang kinakasama mo, no, ng masasamang salita or worse, alam mo ba yung tinatawag na postpartum depression? Syempre, kung Yes, ganun Papa. yung nangyayari sa isang babae, nagiging emotional. Even the simplest Yes, Papa. of words or insults, malalim yung epekto sa kanila yan. Bakit po. naman umabot sa ganung punto? Ito nga, siya yung nagbuhat nung anak ninyo, 1-year-old, kay bata-bata. Attorney, actually po yung anak po namin, naiwan po sa akin yun ng almost 10 months po. In so far as kung kanino yung bata at that time, ang tinatanong ko kasi is yung psychological abuse. No? Opo. Ayoko lang na kumalat yung mga issue natin kaya inisa-isa po natin. Opo. Siyempre, ako naman, may kaalaman naman ako dyan sa tinatawag na postpartum depression. And I think, I know, Sir, lagi nila scientific sinasabi naman yan. sa akin yun. Nag-iinarte lang daw ako. Kung ano-ano may ipinupost niyan, puro katarantan. Actually, sir, just now, ang daming post niyan. Nasa Mandaluyong ka na pala, magpa-check up ka na. Pinost Okay. niya pa yung picture ko. Oh, Sir Ivan, ano namang masasabi mo doon? Yung post ko po, attorney, wala pong pangalan na nakalagay doon na magpa-check up ka na, gano'n. Wala pong nakalagay na Jessica doon. Sinong tinutukoy mo doon? Ano ko po yun, na pwede po ako mag-post sa wall ko dahil akin naman yun. At wala naman po nakapangalan na Jessica doon. Kaya wag niya pong angkinin na siya yung pinapost. Ivan ha, ang nirereklamo niya is hindi libel. 29. Kaya hindi material kung sinasabi mo na alam ko yung tinutukoy niyan. Pero ang sinasabi dito is yung psychological abuses which is pag collectively, pag kinolect mo lahat ng mga yan, baka naman may papatunayan ni Jessica na siya talaga yung tinutukoy mo dyan. Yun na lang po, attorney. Kung ano na lang po yung nare-reklamo. Tapos niya sa akin economic dahil, abuse. Ito po pala muna, attorney, yung pag-iwalay po muna namin ng last time. Pumasok po siya sa club na ayoko po siyang papasukin doon dahil kaya ko naman po magtrabaho. Dahil sinabi ko po sa kanya na nakakakain naman tayo, napapagatas naman yung bata. Sabi niya, gusto niya lang naman ako tulungan. Sabi ko naman po sa kanya na hindi po yan ang paraan dahil pag-aawayan lang po namin lahat yan. Dahil po, may hawak siya ng mga guests, tumitable siya sa mga guests, sa mga VIPs. So, wala po akong peace of mind pag nasa bahay po ako. So, sabi ko sa kanya, tigilan mo yung trabaho. So, hindi niya po kaya tigilan yung trabaho. Kaya po nag-decide na ako na maghiwalay na kami dahil po yun, halos 5 days na po kami na nag-aaway. Tapos, about naman po dun sa pera, attorney. Yeah, yung 600K. Pinanegosyo po namin yung at ito po yung kinakasuhan ko, yung nang estapa po sa akin ng 1.1 million. Hindi lang naman po yung 600,000 yung natangay sa akin. Pati din po yung pera ko na 500,000. Ito po yung tumagbog na cheque na ginagamit ko na ebidensya doon sa nang estapa po sa amin. Okay. Ang sinasabi mo, na-scam ka. Yes po, attorney. Na-scam po ako. Kasi kung saan mo ginamit yung pera na hiniram mo, okay, it does not matter, no? That should be irrelevant na, no? Kasi kung meron kang obligation in the first place to pay, Opo. regardless, no, kung naging successful yung venture mo or not, Totoo that po. obligation, yung obligasyon mo na magbayad is hindi nakadepende or hindi naging kondisyon Opo. na maging successful yung kung saan mo isinugal or kung Opo. saan mo ininvest yung pera na yan, hindi po dapat yun ang nagiging rason. Opo. Yes, attorney. Kailan mo ba mababayaran yung 600K? Attorney, actually, 780 po yung pinanegosyo namin, yung 780 yung kanya. Nakabayad na po ako sa kanya ng 180. Oh, kaya 600. nakikita po ako. Opo, ang gusto niya po kasi mangyari, kaya po hindi ako marap sa barangay, is bayaran ko kagad yung 600,000 na saan ko po kukunin dahil wala naman po ako, dahil nga po wala akong papaikot na puhunan,
sabi ko po sa kanya, nakikiusap ako na hulug-hulugan ko po. Hindi po kami nag-usap niyan. Magmula po nang naghiwalay kami niyan, never po kami nag-usap niyan. Hindi ko yan in-unblock or never ako nag-attempt na i-approach siya about my money kasi ayaw na ng pamilya ko. So sa madaling sabi sir, yung mga pinagsasabi niya na gusto daw niya hulugan, blah blah blah, wala pong ganun. Kasi never po yan nakipag-usap. Walang Never po inoffer yan na nag-reach terms out. kung paano Wala po, mabayaran. wala po. Ivan, meron ka bang Yes, sir. definite terms na may offer kay Jessica kung paano mo mababayaran yan? Kasi malaking halaga yan. Attorney, ayun nga po, alam niya naman po na talagang mababayaran ko dahil nakakabayad naman po ako sa kanya. So, attorney, magpapile po siya ng case sa akin. So, siguro po doon na lang po ako sasagot sa part na lang po kami. Para So, wala kang offer right now? Wala kang terms? Wala pa po sa ngayon, sir, kasi galing po talaga ako sa pagkalugi. Mahihirap naman po mangako ako at di ko matutupad. Paano yung sustento? Pag naman po sa sustento, ngayon pong buwan, almost naka 11K na nga po ako. Kahit po na 5K lang yun na pag-usapan namin. Kasi po, sabi ko po sa kanya, saka sa mother niya na, kapag nakapasok po ako sa servisyo, lahat po ng gastusin ng anak ko sa akin. Actually, sir, galing po sa akin kahapon yung anak ko, 5 days po nandito sa bahay. Kakahatid lang po kagabi sa kanya. Pinag-grocery ko po, may budget. Yung agreement po ba Wala ninyo? po for kaming agreement. support? Wala po kaming perimahan. Hindi ba pwede, Ivan, na igawin natin kasulatan yan para may Sana nga pinangahawakan po din si Jessica? Pwede naman po, attorney. Ivan, kahit sabihin Yes, lang sir. natin, no, yung sustento, yung 600K, kung sabi mo, wala kang may offer ngayon, pero yung sustento mo, that is your obligation as a father. Okay? Yes, sir. Nakikita rin naman namin ni Shari na parang mas may hirapan if from now and then, i-remind ka ni Jessica, asan na yung sustento mo sa bata. Galit Can we pa po just yan. come up with an agreement, a written agreement? You will agree Sige kung po, magkano... agree po, sir. Agree po ako. Sige, schedule namin kayo before a social welfare officer, you come up with an agreement insofar as the sustento ng bata. Education, medical needs, and other emergencies. Yes po, please po. Okay, sige. Meron po kayong allegations no, against kay Ivan Fritz Valtiendas. Una, yung sinabi ng 600K. Wala Opo. siyang ma-offer ngayon. Ang suggestion Kasi- ko po dyan, nabanggit na rin naman kanina ni Ivan, mag-claim ka na lang daw. Actually, yung 600,000, that now falls, sorry, under what we call the small claims Opo. procedure. Opo. Okay? So, i-file lang po yan sa MTC. Opo, opo. Okay? Actually, hindi mahaba yung proceedings dyan. Okay? And then the court will issue an order based on the submissions ng parties Po. para i-require, no, in this case, kung si Ivan, na magbayad ng 600,000 pesos. Opo, At opo. dito, sasamahan naman namin kayo dyan sa pag-file po ng at to come up with the kasulatan dun sa Yes po, DSWD. opo. Now, meron kang allegations no when it comes to yung mga abuses na naranasan Yes po ninyo. po. No? Ito, paulit-ulit namin sinasabi po ito sa programa. No? A woman, okay, engaged or in a romantic relationship, okay, meron pong mga tinatawag, may mga karapatan po yan under VAUSI. No? Kanina, nabanggit ko, no, may mga tinatawag dyan na emotional, psychological, economic, and physical abuses. No? Opo. At base dito po sa mga nabanggit po ninyo na pinakita ninyo no, ng mga litrato, yung nabanggit po ninyo, no, na karanasan po ninyo, pwede po kayong magsampa Mag-file po talaga ako. ng reklamo laban po dito kay Mag-file po. Sir Ivan Fritz Valtiendas. At sabi niya kanina, may mga depensa rin siya. So asahan mo, nasasagutin din naman Sige ni po, okay Ivan lang. yung mga reklamo na yan. Yung pagpa-file po natin ng case, sa diretso na po tayo sa Camp Crame, sa WCPC na po tayo magpa-file ng case. Sige. No? And yung sa small claims, attorney, Yeah, magkaiba sa pa po residence. yun, ma'am. Okay? Ipacheck din po natin, ma'am, kasi hindi din po biro yung pinagdadaanan niyo for psychological abuse. Tsaka Tutulong sir, po takot kami. ako sa kanya, especially kapag yung barel, ganyan. Kasi sa akin niya lang nagagamit yan eh. Try mo sa mga kaaway niya, di niya magawa yan. Aalma yan pag may mga tao na nagpapaawat, mga ganyan. Yes, and nabanggit nga ni Shari no yung psychological. Maybe no kung may I think kung may expert po no, na we think no can help you rin no. Siyempre doon sa mga pinagdaraanan, sabi niyo nga may trauma. 'Di ba? Hindi rin po biro 'yan no. So Shari no, I think matutulungan din natin si Miss Jessica For patungkol po dyan. psychological Yes. assessment. Opo, ma'am. Yun po yung gagawin natin, ma'am. And tatagan nyo lang po yung loob nyo, ma'am, kasi may 1-year-old pa po kayo, ma'am, ha? Opo. And ang maganda niyan, ma'am, kakausapin din po namin si Sir Ivan para
continuous po yung pagbibigay po niya ng sustento. Ang mahalaga ma'am, Sir Ivan and Ma'am Jessica, na mag-usap po kayo para po dun sa 1-year-old na baby. Bata pa po eh. So sana kung meron po kayong problema dalawa, maayos po para dun sa bata. Pero hindi po natin isasantabi yung pagpa-file niyo po ng kaso. Okay, ma'am? Opo. Sir Ivan, ayusin po natin yung dun po sa sustento. And tutulong po kami kay ma'am na mag-file po ng case. Sa kamkrami na po kami, ma'am. Sir, dediretso. Ma'am Jessica, ganun po gagawin natin, ma'am, ha? Ibibigay po natin lahat ng details. And maliban pa po sa MSWD, sa psychiatrist, Opo. at gayon din po sa kamkrami po. Opo, para po dun sa protection Thank din you po po. ninyo, ha? Yes po, Salamat thank po, you. magandang hapon po. ma'am. Salamat po. Thank you so Thank you much po. po.